Hello guys, it's Yal Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin itong si Peso Ba Pay na mukhang nagbago na nga rin talaga siya. Hindi na siya pang 7 days repayment, kundi pwede na rin siyang pang 14 days repayment. Pero wag nyo munang i-download itong loan applications na to guys, Tapusin nyo muna itong video natin para magkaroon kayo ng idea kung okay na ba talaga itong si Peso Ba Pay. So kung interesado ka about sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. Anyway guys, bago natin simulan itong topic natin ngayon, gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi ako endorser at hindi ako sponsored nitong loan applications na babanggitin ko dito sa ating content ngayon. Ito based lang naman sa experience ko kasi isa rin ako sa mga nag-apply dito sa loan applications na to. So dito nga guys, kagaya ng ibang mga loan applications na kapag once na din-download mo at inopen mo yung kanilang apps, syempre unang magpapakita guys yung kanilang permissions kung saan kailangan nga nating i-allow yung ating contacts, phone informations, ang camera, locations, SMS, app installed, tsaka yung calendar. So yun yung mga hinihinging permissions nitong si Peso Ba Pay. Kasi hindi naman tayo guys makakapag-proceed kung hindi natin i-allow yung permissions na hinihingi nitong si Peso Ba Pay. Gaya din guys ng ibang mga loan applications na hiningi talaga nila lahat ng permissions. Kaya guys bago nyo i-download yung mga gatong klase ng applications, loan applications, pag-isipan nyo munang mabuti kasi guys, i-access talaga nila lahat ng nasa cellphone mo. Like yung contacts mo, yung SMS, lahat yan guys. So after nga natin guys maalaw yung permissions na hiningi nitong apps na to, mapupunta naman tayo dito sa ng cellphone number kung saan kailangan nating mag-provide ng ating phone number na gagamitin dito sa kanilang applications. Then meron lang tayong ilalagay na verifications code na isi-send nitong apps na to dun sa cellphone number na nilagay natin dito sa kanilang applications. And after nun guys, mapupunta na tayo dito sa kanilang pinaka-dashboard kung saan makikita mo na nga guys yung pinaka-maximum loan amount na pwede nating mahiram, which is 25,000 nga yung pinapahiram nitong si Peso Ba Pay. Wow! Then, dito nga guys ang repayment term niya is 180 days to 365 days, which is alam naman natin guys na mostly yung mga ganitong klase ng loan applications is hindi talaga totoo na 180 days at hindi rin totoo na 365 days yung ino-offer nilang loan term payment. Dito nga guys sa dashboard ni Peso Ba Pay, meron nga daw siyang 0% interest for new users or sa mga bago pa lang na mag-a-apply sa kanilang applications. At alam nyo ba guys na itong si Peso Ba Pay is registered siya ng SEC, pati na rin ng CIC, AMLC, at National Privacy Commission. Pero hindi lahat guys ng mga loan applications gaya nito is sumusunod sa rules, lalo sa tamang interest na pinapataw nitong si SEC. So ayun nga guys, pag once na clinic mo na yung apply, mapupunta ulit tayo sa cellphone number kung saan ilalagay mo nga ulit natin yung cellphone number na ginamit natin or yung naka-registered na dun sa kanilang loan applications. Then after nun, mapupunta na tayo sa personal informations kung saan kailangan naman nating mag-fill up ng ating basic information sa kanilang applications. At syempre guys, hindi rin mawawala na kailangan din nating maglagay ng contact reference sa kanilang contact informations para in case guys na hindi tayo nakapagbayad sa kanilang applications, dun sila mismo tatawag sa mga contact person na nilagay natin as contact reference. So after nga natin guys maglagay ng contact informations or contact reference sa kanilang contact informations, mapupunta naman tayo dito sa ID card kung saan kailangan nga nating mag provide ng valid ID na hinihingi nitong loan applications na to, like UMID, TIN, SSS, passport, driver's license, PhilHealth, voter's ID, tsaka postal ID at national ID. Yun yung mga valid ID na hiningi itong apps na to. After natin mag-provide ng ating valid ID, mapupunta na tayo dito sa lang withdrawal information kung saan kailangan natin na mag-provide din ng ating bank account or e-wallet
Pwede naman GCash, Paymaya, ShopeePay, GrabPay, e-wallet, tsaka Coins e-wallet at OmniPay. So, yun yung mga pwede natin magamit sa kanilang applications. Pwede rin yung mga online bank guys, no? Pero kasi sa akin, kasi mostly ang ginagamit ko talaga sa mga ganitong applications is yung GCash ko. Ito nga guys, no, sa confirm loan, makikita natin yung 0% interest na ino-offer nitong apps na to for new users gaya ko. Wow! Pero sa inyo pa din guys kung i-grab nyo yung mga ganitong offer. Then dito nga guys, no, pinaka-maximum loan amount daw na pinapahiram sa akin is 2,370 pesos. Pero kung medyo malaki sa'yo yung amount na pinapahiram, meron namang option guys na 1,590 pesos sa gilid niya. Sa inyo kung alin doon yung mas better or mas bet yung kunin. Then dito nga guys, no, meron siyang 3 schedules na 180 days daw yung repayment niya. Which is yung first na repayment niya is 1,150 pesos, pero hindi siya totally guys na 180 days kasi ang nakalagay dito is 7 days repayment lang siya. Then sa second repayment niya guys is yun yung pang 14 days. So yung total na repayment period niya guys is 14 days lang yung kanyang repayment. Then dito nga guys, no, yung tinutukoy na 180 days is yung pang third na repayment natin, which is yung 75 pesos. Yun yung 180 days. So hindi talaga totally 180 days yung kanyang long-term payment. So dito nga guys, no, sa pinakababa niya, makikita natin yung detail of the piece. Kung saan makikita natin yung interest na naka 0% interest nga talaga siya. Then, sa account management fee, meron tayong babayaran na 324 pesos. Sa platform fee, 324 pesos din. Tsaka sa credit evaluation fee is 162 pesos. So, yun yung yung total na babayaran natin sa kanilang apps. Pero dito guys, no, for me, no, hindi siya totally recommended pa din kahit naka 0% interest siya kasi ang laki guys ng babayaran mo sa kanilang apps sa 2,370 pesos lang na hihiramin mo. So, bago kayo guys na mag-apply dito kay PesoBaPay, pag-isipan nyo munang mabuti kasi ang laki talaga ng babayaran mo. Na parang may interest na din yun guys, na matatawag pa din na interest kasi nga meron nga tayong babayaran na account management fee, platform fee, credit evaluation fee. Kahit sabihin mo na kasi 0% interest siya, meron din pala na babayaran. At isa pa sa pinakaayaw ko dito kay PesoBaPay guys, no, sobrang pangit ng feedback niya, halos negative kasi nangaharas nga daw yung mga agent niya, yung mga agent nitong apps na to. So, nasa inyo pa din guys, no, pag-isipan nyo munang mabuti kung mag-a-apply kayo sa ganitong klaseng loan applications. So, yun lang naman guys, no. Sana nagkaroon kayo ng idea kung okay na ba talaga itong si PesoBaPay. Anyway guys, sa mga merong loan applications na to, gagaya nitong si PesoBaPay, please comment down below at share nyo naman yung experience nyo sa kanilang applications. So yun lang naman guys ng ating topic ngayon. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!